Ay, kape-kape muna tayo dito po sa Bean Chilling dito sa National University, Manila. Gusto ko na sana graduate next year kaso kailangan ko muna maitawid itong proposal defense ng aking thesis. Kung ikaw ay estudyante ng master's o kaya doctorate, isa sa pinakamahirap na hakbang na kailangan mong lusutan ay yung defense ng iyong proposal, no? Mapa thesis o dissertation. Ano nga ba ang nilalaman ng isang thesis proposal o kaya dissertation proposal? Dito makikita una yung abstract, yung introduction which is chapter 1, nandiyan nakapaloob yung statement of the problem kung saan bakit kailangan gawan ng study ang inyong napiling topic. Nandyan din yung theoretical o kaya conceptual framework. Andyan din yung significance of the study. Sa chapter 2 naman, madalas nandito yung inyong review of related literature. Diyan makikita kung ilan na yung mga studies na nagawa na related sa nais nating sulating thesis o kaya dissertation. Chapter 3 naman ay yung methodology and design. Dito naman malalaman natin kung anong method ang gagamitin natin para sa ating study. Ito ba ay quantitative o kaya qualitative? Siyempre, di pwedeng mawala dito yung inyong references o kaya bibliography. No? Kung ano yung mga sources na pinagkuhanan natin, mapa-print, mapa-online, no? At siyempre kung ito ba ay mahalagang mga dokumento. Ang main purpose kung bakit nagkakaroon tayo ng proposal defense o kaya sa ibang eskwelahan o universidad ay title defense ay upang malaman kung ang study na nais nating gawin ay feasible. Siyempre, kung ito ba ay may layunin, mayroong purpose, bakit kailangan ito gawan ng pag-aaral. Kaya sa stage na ito ng ating thesis o dissertation journey, napakahalaga talaga ng commitment natin at maging ng ating mga napiling advisors para maging matagumpay ang next stage which is yung ating colloquium. Pero siyempre dito malalaman talaga kung lahat ay maayos ang pagkakasulat, ang mga sources ba natin ay well cited, tugma ba yung framework sa nais nating gawing pag-aaral at iba pa. Kung hindi man tayo papalarin na makalusot sa ating proposal defense, ay ibig sabihin lang nito, maaring yung topic na nais nating gawan ng pag-aaral ay hindi ganun ka-feasible o maaring hindi ganun kadami yung sources na naisulat. Kumbaga, hindi siya sapat para maging isang thesis topic. Kaya kung ganun man, wag po mawalan ng pag-asa at umili ng isang napakahalagang topic na mas maganda at kaaya-ayang sulatin at gawan ng pag-aaral. Kaya napakahalaga talaga na bago tayo pumasok sa proposal defense, maayos na yung topic na nais nating sulatin at marami na tayong nabasa na sources related dito. Na sa ganun, pagdating sa punto na i-construct na natin yung ating proposal manuscript, ay mas maging planchado ito at kung may mga komento man ng ating mga panelists, mas madali na po natin itong i-address. Kung may mga ibang topic po kayo na nais nating pag-usapan, paki-comment lang po. Yun lamang po. Maraming salamat.